Magandang umaga, pagkagising ko, ayan, nagliligpit na kami niyan. Tapos napansin ko na nakaangat pala yung kisame namin. Kaya sinukat ko na para tutukuran ko, gagawin ko sa taas. Lumubog na kasi ang daming anay. Inaanay kasi dito, puro kahoy kasi yung bahay namin. Napag-isipan ko na gawin na kasi baka bumagsak. May tao sa taas, yung kasera namin doon nakatira. Kaya napag-isipan ko na gawin na. Ayun, sinukat ko. Ayan, nagsusukat ako dyan. Tinitignan ko parang akala ko talaga marunong magsukat eh. Ayan, no, sinusukat pa. Sinukat uli. Yumuko pa. Tapos tinutulak-tulak pa yung pinasok yung kahoy. Tinignan yung kahoy, humawak pa sa ilong ha. Akala mo talaga marunong gumawa. Ayan, tinignan yung metro. Tinignan uli. Wala rin naman pala. Susukatin uli yan. Ayan, sinukat nga uli. Ang kulit. Hindi makuha yung sukat. Kaya yung paulit-ulit sinukat. Akala mo professional. Engineer naman. Yan, uupo yan. Umupo. Uupo na yan. Ayan, umupo para sukatin. Ayun na, sinukat ko na po dyan. Akala mo, engineer. Pasukat-sukat pa. Hindi naman yan ang puputulin. Yung isang kahoy naman ang puputulin. Sinusukat pa yung mahaba. Iwan naman yan. Kaya ayan, sinukat, di pa rin malaman kung anong sukat, tumingin sa labas. Hindi makapaniwala sa sukat. Kaya tinignan yung labas. Inutusan si Marvin na ipasok yung kahoy na isa dahil ayaw niya ng mahaba. Puputulin, sayang nga naman. Pag puputulin mo yung mahabang kahoy, pinasok yung isang kahoy. Ang sabi ko, yan na lang para baka sakto. At sinukat ko na nga. Pag sukat ko, konting diferensya, putol. Ayan na, sinukat ko para makita natin yung diferensya kung gaano karami. Kaya sabi ko sa kanya, Bin, abot mo ang eskwala para ito ay maputol na. Hinanap ang eskwala, hindi pa makita. Kaya ayan, pumasok pa sa loob, wala naman ang eskwala doon. Yumuko pa, hindi naman nakita ang eskwala. Lumingon-lingon, sabi ko, nasa labas ang eskwala, doon sa may drawer, kunin mo sa ilalim ng lababo. At sumunod naman. Kaya yun, tumingila uli ako. Inisip ko kung paano ito susukatin, kung paano tutukuran. Wala namang isip, nag-iisip pa. Yun, tumingila. Ang tagal nagtingala, patingin-tingin pa. Kala mo talaga marunong sumukat. Kaya yun, nag-umpisa na uli. Yan, hinahanap ng hinahanap. Yumuko, tumingala. Kaya minsan tatandaan, kung hindi makita ang isa bagay, huwag mong hanapin. Kusang darating. Kaya ang ginhawa sa buhay laging nandyan. Basta wag lang mag-isip. Patuloy lang lumaban, kaya patuloy lang sumukat para patuloy makaputol ng kahoy. Pag di makita ang eskwala, ibang klaseng eskwala gamitin. Meron namang mga DIY dyan. Pagguhit, tsaka putulin, pakuha ang grinder, tsaka putulin. Ayan, medyo nag-iisip na ako dyan. Ayun, sa wakas, nakita rin ng eskwala. Inabot na rin ng eskwala yung kulay orange. Umalis muna ako konti, tapos bumalik din. Tapos kinuha ko yung eskwala para masukat na. Yan, dinata ko yung metro, konti-konti, tapos hinawakan niya, yun. Tapos ginuhitan ko muna ng maliit yan. Eskwala na nga pinangguhit ko dahil wala tayong lapis. Yung pagguhit ng eskwala, sinukat ulit, tinignan, tapos pinabitiwan ko sa kanya yung metro, tapos yun, sinuot ko na, yung protection muna tayo, safety first, safety for first. Ayan na, kinuha ko na yung grinder, I will cut na. Inundar ko ng grinder, tapos ayan, inumpisan ko na. Pinuputol ko na yung kahoy para makuha na natin sukat, matukuran na yung lumundo para magawa na yung sakas. Ayan na, kinuha na, pinuputol na. Hindi na putulin, ang tigas ng kahoy. Yan, pinabalik-balik ko dyan yung grinder para maputol na siya. Iunti lang pero sigurado mapuputol din. Ita-timelapse ko kasi di ako marunong mag-timelapse. Kasi sunod na lang tayo mag-timelapse. Tiisin nyo na yung boses ko. Kasi hindi tayo marunong mag-timelapse. Mapapag-aralan yung lahat ng bagay. Parang yung buhay, laging pinag-aaralan. Huwag tayo maging maputok o laging gusto mabilis na pag-asenso. Hindi mangyayari yun. Kung ano yung binigay sa atin, yun lang. Huwag tayo mag-arad ng mas marami dun sa binigay. Kasi kung ano yung binigay, mas sapat na yun. Hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng kulang. Laging sakto, minsan sobra pa. Pag nagbigay sa Diyos, laging sobra. Walang kulang dyan. Tao lang ang nagkukulang kasi masyado siyang maraming hinihingi. Masyado siyang maraming pinapangarap. Dapat nang nangarap tayo yung sakto lang. Para hindi naman mahirapan yung Diyos na ibigay sa atin. Kasi pag nangarap tayo yung sobra-sobra, pati Diyos pinahirapan natin na ibigay niya. Kasi sobra-sobra yung pangarap natin. Pero kung konti lang yung pangarap natin, mas madaling makuha dahil mas madaling ibigay ng Diyos yan.
Diba? Kaya pangarapin natin maputol tong kahoy para maputol natin agad. Para masukatan naman. Para pagdating ng oras, matukuran na, magawa na sa taas. Ayan, pumasok siya. Tinakpan niya ng plastic yung mga unan para hindi malaglagan ng mga alikabok. Inikot ko nga yung kahoy, sabi ko, malapit na maputol to. Inikot ko muna, tapos gininder ko uli. Pinukpok ko pa nga eh. Pagpukpok ko, ayaw pa rin. Oh, ayun, inikot ko uli. Pinukpok ko yung tapos gininder ko yung grinder. Gininder ko uli. Ang usok nga diyan, maubo na ako dyan. Nagingin ka ng grinder, tapos si Marvin nakatayo. Tinitingnan niya para matapos yung putulong, itutukuran niya. Kaya ayan, hintay lang, kamot-kamot muna sa makakapit. Kaya ayan, tinignan ko muna kung mapuputol na malapit na mapuputol dyan. Kaya dahan-dahan lang, ang pag-asensya hindi biglaan, dahan-dahan lang. Parang pagputol ng kahoy, hindi mo pwedeng biglayin kasi pag binigla mo, tatalsikan ka lang ng grinder, baka tumalsik ka sa loob mo lang. Kaya kailangan kung nangarap ka dahan-dahan, parang buhay lang yan. Kung nangarap dahan-dahan, para pag natupad, masarap. Kamot din ng tagumpay ng dahan-dahan, hindi yung paggising mo, pagtulog mo, andyan na. Hindi pwedeng ganon, kaya tinayo ko na yung kahoy kasi ayun na, dinahandaan ko siya maputol. Sinukat ko muna, tapos tinukod ko. Sabi ko, Marvin, tukuran mo ng paa. Abot mo ang mahiwagang martilyo, pupukpukin natin. Tukuran mo na yan para mapukpuk na yan, baka mapukpuk pa ng iba yan. Kaya ayun, sinukat ko, tinukod, tapos pinukpok. Puk ng pukpok. At yan, pinukpok ko pa ng pinukpok para bumaon siya. Pukpok lang ng pukpok. Sabi ko, Bin, sakto na ba? Umaangat ba? Sa tingin ko, umaangat naman, kaya pinukpok pa uli. Pagpukpok ko, sinisilip ko rin para titignan ko kung diretso na. Pinukpok ko lang ng pinukpok, tapos tinignan ko kung diretso na. Hindi pa diretso, kaya pinalo ko uli. Baka mapalo uli ang iba yan. Yan, pinukpok ko, tapos tinignan ko. Oops, sabi ko, nakaangat dito sa kabila. Saan kaya natin tutukuran to? Hindi pwede to. Yung isa nakaangat, yung isa nakalundo. Paano natin ito gagawin? Sabi ko kay Marvin, nag-isip muna ako. Pinukpok ko muna ng konti. Tapos sinisipat ko. Pinukpok ko pa ulit. Tapos tinitignan ko, ba't baba yung isa? Sabi ko, hindi pwede to. Kaya ayun, malamang tanggalin. Kaya ayan, sinisilip ko dyan. Hindi talaga siya pantay. Tapos sabi ko, Bin, tignan mo, hindi pantay, nakalundo yung isa. Tinutukuran niya. Oo, gumagalaw nga, sabi niya. Kaya nag-isip ako, sabi ko, hindi pwede ito, tanggalin natin dito, lilipat natin sa kabila. Sinilip ko muna, baka pwede remedyohan. Pagtingin ko, hindi naman pala pwede. Kaya yung tinignan ko, nang tinignan, hindi talaga pwede. Kaya napagdesisyonan ko, tanggalin, hindi pwede yan. Wrong mistake yan. Kaya pinukpok ko siya, tinanggal ko. Tapos unti-unti natatanggal, hindi ko pwedeng biglayin kasi baka mabali yung kahoy. Sabi ko, binawakan mo muna, titignan ko, sisilipin ko, tanggalin natin, lipat natin dito sa kabila. Pag wrong mistake, hindi dapat ituloy. Diyan mo tukuran ng pabit. Tukuran mo lang, pupukpukin ko. Ayan, pinukpok ko na dyan. Pinukpok ng pinukpok hanggang siya pumantay. Una, matigas pa, dumatanggal pa yung kamay ng martilyo, baka tumalsik, pinukpok uli. Pinukpok uli. Ayun. Ayan, unti-unti na siya napapantay. Pagtingin ko, yun, dumidikit na siya sa kisame. Kaya sabi ko, ayos. Dito natin tutukuran niya. Kailangan kasi nakatukod siya para dalawa aangat. Tapos papantayin ko siya sa baba. Pinukpok ko muna sa baba para pumantay. Tapos pag silip ko, medyo pantay na, konting pukpok ka. Konti pa, pukpok pa ng pukpok. Konti pa, silip, pukpok. Pas silip, hawak, baka tumumba, baka mabuhal. Tapos pinukpok ko sa taas. Yun, pukpok ulit. Tapos gilid, pukpok. Uy, nahulog. Ang martilyo, hindi pwedeng siman to. Nahuhulog ang martilyo, sisisid ka sa dagat, tol. Pukpok ulit. Ayan, tinignan ko, pag silip ko, medyo pantay na. Kaya sabi ko, ayos. Tingnan mo, dikit na, di ba? O, tapos sabi ko, panik na tayo sa taas. Para makita natin doon kung bakit siya lumaylay. Malamang, may anay. Pagbalik namin sa taas, hindi na kami bumaba hanggang sa matapos na sa taas. Kaya ayun, dito na nagwawakas ang mini vlog natin. Sana panoorin nyo kahit walang kwenta. Sinayang ko ang 9 na minuto sa inyong buhay. Thank you. Salamat.